holy is the Lord of heaven's armies. The whole earth is filled with His glory. Amen. Amen. The whole earth is filled with your glory. Let the nations rise to Him. Honor and praise to your name. Let your face shine on us, and the world will know you live. All the heavens shout your praise. Beautiful is our God. The universe will sing hallelujah to you, our King. Muli ko tayo Holy, holy are you, Lord.
Hosanna, Hosanna in the highest. Sing with us. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest.
dumudulog sa iyo sa mga oras po nito, Panginoon. Bilang isang church, bilang iyong mga anak, at bilang mga magkakapatid ni Jesu Cristo. So bago ito, Panginoon, ay pinupuri ka namin at patuloy po namin itinataas sa iyong pangalan sa aming kalagitnaan, Panginoon, sapagkat wala na kaming ibang Diyos kundi Ikaw. Amen. Lord, ang iyong kapangyarihan, Panginoon, ay nasasaksihan namin sa bawat araw na dumadaan, Panginoon. Bawat araw na kami ay dumadaan, Panginoon, ng iba't ibang challenges. Pero sa lahat ng ito, Panginoon, Ikaw ang nagbibigay sa amin ng kalakasan, O God. Pero sa kalagitnaan, Panginoon, ang aming journey, Lord, hindi namin maiwasan na kami ay nagkakaroon ng mga pagkukulang, Panginoon Diyos. At ina-acknowledge namin, O God, na kami ay hindi pa rin perfecto, Panginoon Diyos, at kami ay nagkakasala pa rin. At ngayon, Panginoon, habang kami ay nagpapakumbaba, Panginoon, at humihingi ng tawad sa aming mga kasalanan, ay patuloy na namin itinataas sa aming kalagitnaan, Panginoon. Patawarin mo kami sa aming mga impurities, O Lord God. Humihingi din kami, O God, ng tawad sa lahat ng aming mga nasabi, sa lahat ng aming mga naiisip sa aming mga kapwa, Panginoon Diyos. Sa lahat ng aming mga nagagawa at mga kasalanan hindi kami aware na nagawa namin, Panginoon. Lahat ng ito, O God, na hinihingi po namin ng tawad sa iyo. Lord, sa mga oras na ito ay patuloy ang aming taus-pusong pasasalamat sa iyo. Lord, there are so many times, Panginoon, na napakarami namin pinanalangin sa iyo, Panginoon Diyos. At alam namin, Lord God, na unti-unti, minsan pamigla ito ay yung ibinibigay sa amin, but there are things na meron po kami na nakalimutan namin ipanalangin, pero you know the content of our hearts. At ito ibinibigay mo sa amin, Panginoon, dahil ikaw lamang ang nakakaalam kung ano ang kailangan namin at kung sino kami, Panginoon Diyos. Lord, maraming salamat for the traveling mercy that all that my brothers and sisters are here inside the church, fellowshipping and worshiping you, Panginoon Diyos. Maraming salamat, Panginoon Diyos, for the life that you have given us today. Na binuksan namin ang aming mga mata, Panginoon, at nagkaroon kami ng pagkakataon na makapagpuri sa iyo. At maraming salamat dahil sa bansang ito na malaya, Panginoon, na walang pumipigil sa amin. Na ikaw ang gawin namin, Panginoon, at sumimba kada linggo. Maraming pong salamat, Panginoon, sa lahat ng iyong mga pagpapala sa amin. And also, Panginoon Diyos, maraming salamat because of your power, and your grace, and your mercy, and everything that you have this church was established, Panginoon Diyos. Lord, thank you for the traveling mercy that you have given the family of our pastor, that they were able, Panginoon Diyos, to go to Pangasinan back and forth years na lang po na. Maraming pong salamat, Panginoon Diyos, sa iyong pag-iingat sa kanila. And we know, God, that you are giving them the healing that they need because they are healing. And so, Lord God, at this moment, O Lord God, ganun din ay inilalapit po namin sila sa iyo, that as they grieve, patuloy mo po silang samahan, patuloy mo po silang bantayan. At patuloy na ikaw ang maging kalakasan po nila. Hindi lamang po sila pastor, Panginoon Diyos, pero 10 ng kanilang mga kaanak. Hawakan mo sila, O Lord God. Lord, itinataas po namin sa iyo ang bansang Pilipinas. Tinataas po namin sa iyo ang bawat mamamayan, Panginoon Diyos, na ingatan mo sila. Patuloy mong pagpalain, Panginoon, ang aming mga leaders. Patuloy silang, or sila ay magkaroon ng pagkakataon na sila ay mamulat, O God, na ikaw ang kanilang Panginoon Diyos at magkaroon sila ng takot sa iyo. Sila ay lumapit at lumuhod sa iyong harapan, O God. Give them the wisdom that they need to serve the Filipino people. And also, O Lord Father, inilalapit din po namin sa iyo ang bawat mamamayang Pilipino na sila ay makakilala sa iyo. That they will be willing to accept you, your name, and your Son, Jesus Christ. Lord, we pray this morning that as a church, ay pagpalain mo rin po, Panginoon, ang lahat ng mga nananambahan sa iyo ngayong oras po na ito. All the Christian churches that are holding their worship service today,
Diyos, inilalapit po namin sa iyo ang mga pangyayari ngayong araw na to, all throughout the worship service, Panginoon Diyos. Pagpalain mo po ang bawat isa sa amin, that we will not be distracted by anything as we listen to your words. And Lord, para sa mga kapatid po namin na may karamdaman ngayong oras na ito, that in the name, the mighty name of Jesus, Panginoon, we claim the healing, your power, Panginoon Diyos, sa kanilang health, sa kanilang buhay, O God. Lahat ng kanilang nararamdaman, Panginoon, ay iyong tatanggalin. Sapagkat ikaw ang aming healer, ikaw ang makapangyarihan sa lahat, Panginoon Diyos. And you are the author of our life and our body, Panginoon Diyos. So Lord, sinusuko namin sa iyo, Panginoon, ang kanilang ang pag-aalala patungkol sa kanilang kalusugan, O God. Alam namin, Panginoon Diyos, na ikaw ang siya magbibigay ng kalakasan sa bawat isa. Panginoon, habang nandito kami sa church, we pray na gabayan mo po ang aming mga pamilya na naiwan namin sa bahay. At hindi po doon nagtatapos ang aming panalangin. We still pray, O God, na ang aming mga pamilya ay maisama po namin dito at sila makakilala rin sa iyo, Panginoon Diyos. Panginoon, ito po ang aming panalangin. At sama-sama po namin itinataas sa iyo ang aming papuri sa matamis at makapangyarihang pangalan ni Jesus. Lahat po kami ay magsasabi na, Amen. Amen. Hello, good morning. Morning. Wala nang alisan to. Umalis kasi si Pastor, kaya ako wala nang alisan dito sa harapan. And it's actually a beautiful thing na natitrain tayo sa mga ganitong klaseng gawain. At ito ay isang senyales na kailangan nating matagtagan sa praise and worship. Nakatingin dito. Mga kabataan natin dyan, welcome po kayong mag-observe pag Saturday. If you want to join us in leading, in worshiping, singing, and playing instruments for the Lord, you're welcome to every Saturday may practice kami. Pwede kayong mag-observe, pwede kayong mag-join pag nakapag-training na po kayo. Before, nagganyan din ako, nag-observe din ako. Hindi naman ganun katagalan. Siguro mga 2011. Tagal ka. 2011. Mahigit 10 taon na. Dekada na. Tagal ko na pala dito. Hindi ko namamalayan. Hindi ko rin mamamalayan ang tagal nila dito. Yes, and actually pag-uusapan po natin ngayon. Kaya ako nabanggit because we will be talking about being a minister of God. Okay, so before pala, no, banggitin muna natin pala yung mga schedules natin for para makapag-invite tayo. So the activity is actually from Sunday to Thursday. Pwedeng pabalik. Okay, ayan. So, Sunday, so worship service, and Tuesday, merong Romans Bible Study. Sino mga kasali dito sa Romans Bible Study? Ayan. Pagdating ng Wednesday, meron din tayong prayer meeting. I guess, everyone, kasali lahat. And then, Thursday, we have a Bible study at 7:30 a.m. So, p.m. So, lahat po yan ay mga online Bible, online na fellowship. So, a while ago, binanggit ko sa inyo kanina na pag-uusapan natin yung tungkol sa being a minister of God. At kasama po doon ay yung training. And this is maybe a part of training sa atin, just as Timothy has written, Apostle Paul has written a letter to Timothy. Kilala niyo si Apostle Paul?
Sino nakakilala? Apostle Paul, ano? Apostle Paul has written a letter to Timothy and instructing him to become a good minister. And then, nagkaroon kasi ng mga problema doon sa Ephesus, the church. At pinangangaralan ni Paul, si Timothy, na sabi, ito yung gawin mo. Wala si Apostle Paul that time. At ang naiwan, ay parang mga tayo din. Wala doon yung pinaka-head pastor, wala doon si Apostle Paul. Diba? And so this, meron ba tayo? Wala. Okay. So, mano-mano tayo. So the title of our message today is A Good Minister of Jesus Christ. And before that, we will be exposing three main topics. No? So, teaching the sound doctrine, kita ba? So, teaching the sound doctrine, and a good minister avoids worldly means and disciplines himself for godliness. And then, godliness has eternal value far greater than the physical exercise. Sabi dyan, kinakailangan nagtitraining tayo spiritually. At mas importante yun kaysa sa physical exercise. Okay, pero hindi yun excuse para hindi na tayo mag-exercise sa ating katawan. Sige, next slide po tayo. So may I invite everyone to please stand upang tayo po ay magbigay galang sa ating pong text for today. Our text will be coming from the 1 Timothy chapter 4 verses 6 to 8. Coming from the New English Translation. Verse 6, by pointing out such things to the brothers and sisters. Sinasabi yan ni Apostle Paul kay Timothy. By pointing out such things to the brothers and sisters, you will be a good servant of Jesus Christ. Having nourished yourself on the words of the faith and of the good teaching that you have followed. Verse 7. But reject those means fit only for the godless and the gullible. Ano ba yung gullible sa Tagalog? Madaling mapaniwala. Ito. Okay? And train yourself for godliness. For physical exercise has some value. Ito yung sinasabi natin kanina. But godliness is valuable in every way. It holds promise for the present life and for the life to come. Tayo po ay saglit na manalangin. Panginoon Diyos, Lord, tinataas po namin sa iyo ang araw na ito as we study your word. Lord, gamitin mo nga po ang iyong abang lingkod at gawin mo ako, Panginoon, na tungtungan na ikaw ang may taas at gamitin mo ako, Panginoon, na iyong mouthpiece na sa pamamagitan ng aking katawang lupa, Panginoon, ay ma-deliver ko ang iyong mga salita. And so, Lord, we ask for your anointing that give us wisdom, Panginoon Diyos. And give us the presence of mind that we need. Continue to guide us. And do not allow us to be distracted by anything, Panginoon Diyos, as we receive your words. At ito po ang aming dalangin sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen. Pwede na po maupo ang lahat. The first thing that we will discuss today is that a good minister is faithful in teaching the sound doctrine. Naku, paano yung Brother Mark? Hindi ako nagtuturo. Hindi na ba ako minister? Wala akong sinasabi. Pero may sinasabi ito. Instruction niya kay Timothy, instruction ni Apostle kay Timothy, para maging minister ka, kinakailangan ituro mo sa bawat isa sa kapatiran ang iyong mga natutunan. Ano yung these things? Kasi may sinabi dito by pointing out such things to the brothers and sisters, you will be a good servant of Jesus Christ, having nourished yourself on the words of the faith and of the good teaching that you have followed. Kaya in-underline ko, ano yung such things? Ano yung mga bagay na yon? Let's go to the next slide. Diniscuss po natin yan from verses 1 to 5. So una, di ba? Yung una natin diniscuss chapter 4 verses 1 to 3, magkakaroon ng apostasy in the last days. Pag sinabing apostasy,
Yun yung pagbabago ng pananaw ng isang mananampalataya o pagtalikod niya sa kung ano yung katotohanan, no? Doon sa faith, naniniwala na siya sa maling doktrina. Example, nagbigay ako ng example. Yung ipagtatanggol natin, yung mga bagay na hindi naman pasok sa Biblia. False doctrines. Ibig sabihin, forbidding marriage, abstaining from foods. Ano sabi sa Biblia? Pagkat ang kalangitan ay hindi tungkol sa pagkain o inumin. Na-flash natin yan sa screen. And number 3, to biblical understanding, God created all things to be received with thanksgiving. 1, 2, 3. Yan tatlong bagay na yan. Pagkatapos niyan, sinabi ni Apostle Paul kay Timothy by pointing out such things. By pointing out such things. And mga kapatid, bilang isang mga mananampalataya or bilang member ng LDACF, tayo maliit na church lang. Hindi natin alam kung kailan tayo mapapasukan dito ng bisita o kung sino man na magpo-point out sa atin na ito ang doktrinang ito. And Apostle Paul has clearly stated to Timothy na maging mapagbansyag ka. Pero sa Acts 20, chapter 20, verses 28 to 30, sabi niya, be on guard for yourselves and for all the flock among which the Holy Spirit has made you overseers, to shepherd the church of God, which he purchased with his own blood. Next slide. I know that after my departure, savage wolves, si Jesus Christ sasalita dito, savage wolves will come among you, not sparing the flock. Next po. And from among your own selves, men will arise speaking perverse things to draw away the disciples after them. Na pag-alis daw ni Jesus Christ, maraming magkiklaim, maraming magtuturo ng mga maling bagay. Kaya nga, di ba, ngayong panahon na to, ang dami nagsasabi, I am the Son of God. Di ba? Sabi ka, I am the Son of God. At tatakbo akong senador. Sinasabi niyo. Why such things? Don't you know that in the last days, ang pagdating na, hindi natin pag-aaralan ngayon, babanggitin ko lang. In the last days, ang pagdating or the second coming of Christ ay makikita ng lahat. Makikita ng lahat yan, bababa ang Panginoong Jesus. At makikita ng lahat, mananampalataya man. Ngayon, kung hindi nangyari yon, walang dapat na sino na mag-claim na sila ay ang Mesiyas o Messiah. True? Amen. So those things, no, mga maling turo, mga kapatid, tungkulin po natin ito kung gusto po natin maging good minister in Jesus Christ. Hindi man natin tayo nagtuturo, pero patuloy nating ipaalala sa bawat isa na ang mga bagay na ito ay mga dapat po nating iniiwasan, yung mga maling teaching, at mga dapat na nasusunod kung ano man yung mga tamang itinuturo dito sa simbahan ito. Amen? Amen tayo doon? Amen. Okay. So, isa yon sa mga unang qualification or characteristics para ikaw ay maging good minister of the Lord. Tingnan natin yung kasunod. Pangalawa, nourished in the words of faith. Gusto kong banggitin to. You cannot give what you don't have. Ibig sabihin ito, hindi mo pwedeng ibigay sa isang tao ang bagay na wala ka. Kunwari, hindi ka pwedeng mangako sa someone na mamahalin kita at pagsisilbihan kita kahit anong mangyari, busy-busy ka. Hindi ka pwedeng magbigay ng time sa kanya kung wala kang time. Relating to this, hindi ka makakapagturo ng sound doctrine sa iyong kapatiran kung hindi ka aral. Gets nyo? Because
the body it does require physical food. Pero ang sabi ni Jesus Christ, ang isang tao, hindi lang yan nabubuhay sa simpleng pandesal lang. Bread. Bread lang ba? Pandesal lang ba alam natin bread? Pwede rin naman Spanish bread. Pero sabi ni Jesus Christ, it is written, Matthew chapter 4, verse 4, it is written, man shall not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God. Amen. Amen? Ibig sabihin, bilang isang tao, o bilang isang mananampalataya, lalong-lalo na, hindi tayo nabubuhay, dalawa na. Pwede akong maligo dito. Hindi po tayo nabubuhay ng puro physical things bilang mga mananampalataya. Pinapalakas at pinapakain po natin ang ating spirito para sa spiritual growth. Next po tayo. And also, before that, may I mention this verse? Tandaan po ninyo to. Kung wala po yan dito, kung gusto nyo, isulat nyo. 1 Peter chapter 2, verse 2. 1 Peter chapter 2, verse 2. That in order for you to become spiritually nourished, no? 1 Peter chapter 2, verse 2. In order for someone to become spiritually nourished, they should first crave with what? Pure, spiritual. Ano yung miniyong ng baby? Milk. Milk. No? But, ang analogy kasi nito, habang sinabi ni Peter na that an individual or a brethren, no, or a believer na nagkikrave ng pure spiritual milk, yun ay pang baby Christian. Hindi tayo tatanda na laging gatas ang iniinom natin. Kinakailangan magpalalim tayo ng magpalalim hanggang sa kaya nating ngumuya ng karne. Ang ibig sabihin nito, hanggang sa kayanin na natin na makapag-process ng mga biblical teaching na hindi ganun kadali. Yung mga malalalim na turo, mga malalalim na aral. At ito'y napaka-importante. Now, I am speaking here as just Apostle Paul is also speaking to Timothy bilang mga kayo ay mga believer. So, kasi ang pangaral ni Apostle Paul kay Timothy, at ang sabi niya, ipangaral mo ito sa kapatiran. To become a good minister, ito yung mga dapat gawin. And also, in Joshua chapter 1, verse 8, sabi niya, this book of the law shall not depart from your mouth. Huwag mong aalisin to sa'yo. Yung mga salita ng Diyos. But you shall meditate on it day and night so that you may be careful to do according all that is written in it. Lahat ng gagawin natin bilang Kristiyano. Ano ba ang basihan noon? Biblia. Amen? Amen. So dapat hindi natin siya inaalis sa ating buhay. At ito ang nagpapalakas sa atin. Ito ang nagpapa-spiritually nourish sa atin. Alam niyo kung paano natin nangunguya yung Biblia? Ay, yung Biblia. Hirap na. Alam mo kung paano natin nangunguya yung salita ng Diyos? Paano? Sa mga Bible study. Kaya nga naririnig ninyo, himayin natin itong topic na to. Hihimayin natin itong topic na to. Hindi ito nangyayari sa pagbabasa lang. May mga bagay kasi sa Bible na ang daling basahin. Pero mahirap intindihin. For then you will make your way prosperous and then you will achieve success. Wow, yayaman. Yun ba yun? Pag daw naging magaling ako sa salita ng Diyos, yayaman daw ako. Yun ba yun? No? Pag sinabing prosperous. And then you will achieve success. Ito ang susi sa katagumpayan mo bilang isang mananampalataya. Hindi ito yung tipong pagkising mo, punong-puno yung bank account mo.
Isa sa mga pinakamagandang regalo sa atin ng Panginoon. Alam niyo kung ano? Wisdom. Wisdom. Nagiging marunong tayo. Okay. Sino dito nakakakilala kay King Solomon? King Solomon, okay. Hindi nagtaas ang kamay, hindi nila kilala si King Solomon. Ano ang hiniling ni King Solomon sa Panginoon? Wisdom. So wala siya eh. Ngayon, wala siyang hiningi na kahit ano, hindi siya humingi ng yaman. Wisdom ang hiningi niya. Pagkatapos niya humingi ng wisdom, ano nangyari? Nagtagumpay ba siya bilang hari? Yes. Because of the wisdom from the Lord. Hindi siya humingi ng pera, hindi siya humingi ng mga alalay, hindi siya humingi ng maski anong mga bagay na earthly things. Psalm chapter 119 verse 11, I have hidden your word in my heart that I may not sin against you. Nabasa niyo na ba ito? Familiar sa inyo verse? Kung hindi pa, okay. I have hidden your word in my heart. Ang pagbabasa ng Biblia at ang pagtanggap ng salita ng Diyos, mga kapatid, ay hindi lamang dito pumapasok. Hindi sapat na tayo ay nagme-memory verse lang. Sino dito maraming alam na verses? Maraming sa uladong verses. Nagme-memory verse? Oo, nakatayo na siya. Ayan. Okay. Make sure that habang tayo ay maraming sa uladong verses, it's good. Hindi naman natin sinasabing pangit yun eh. Ganda nga nun eh, galing nun. Diba? Praise God. Pero, kailangan itago natin ito sa ating puso. Dahil ito ang ating magiging basis or benchmark kung tayo ba ay magkakasala o hindi. Ito magpapantay sa atin ang salita ng Diyos. Kapag ito ay ating nasa puso, ito ay sinasa puso natin. Amen? Amen. Do you know the Bereans? Naalala niyo na? Sa mga hindi po naka-attend last, okay, the Sunday before the last. Okay, sabihin nun, last Sunday. Sunday before the last. Diniscuss po natin yung mga Bereans. Ano yung mga Bereans? Sila ba yung mga nakasuot ng beret? Hindi. Sila ba yung kumakain ng biryani? Pwede. Kasi taga-Middle East sila. Ngayon, ang mga Bereans, mga kapatid, ang mga Bereans, ito ay mga prominenteng tao. Mga mayayaman tao, mga scholars, mga pwedeng politiko ng araw na yon na nakikinig sa mga teachings, biblical teachings. At sila ay hindi nakukontento. Ang gagawin nila, pagkatapos silang makinig, or habang nakikinig sila, no, maglalabas siya ng mga scriptures at susuriin nila. Tama ba pinagsasabi nito? Pwede niyo isulat kasi hindi ko tayo nilagay dyan. That's in Acts chapter 17. Pwede niyo isulat yun. Kaya hindi ako naglalagay minsan dito para mabawasan yung antok natin. Meron kayong maing isulat. May baon kayo pag-uwi. Tapos magpaka-Bereans na rin kayo. Pagdating niyo sa bahay, tingnan. Nag-aaral din. Pag-uwi, aaralin pa nila yung mga isinulat nila sa bahay. Kasi minsan, ang ginagawa natin, nasusulat ko to. Pagkatapos yan, ay sulat natin. Pag uwi natin sa bahay, hindi naman natin tinitingnan yung mga sinulat natin eh. Kailan na ulit yung next sulat ng notebook natin? Next Sunday na ulit at blankong papel kasi doon na tayo magsusulat ulit. Ang mga Bereans, kung ano yung mga sinulat nila, babasahin nila ulit yun. Pag-aaralan nila yun. At doon sila gagaling. Amen? Amen. Okay. So, pinag-uusapan pa rin natin characteristics of being a good minister of God. Another thing that's in verse 6 na pag-uusapan natin, sabi dito, basahin natin ulit, by pointing out such things, na-discuss na natin yung such things. Ano yun? To the brothers and sisters, you will be a good servant of Jesus Christ, having nourished yourself, na-discuss na natin yung nourish, on the words of the faith, and of the good teaching that you have followed. Sabi dito, the good
teaching that you have followed. Kasunod nung na-nourish ka. Spiritual nourishment. No? Nourish yourself on the words of the faith and of the good teaching that you have followed. Ibig sabihin, binanggit natin kanina, hindi lamang natin sinasaulo yung verse, isinasagawa po natin yan. Mga teachings na sinusunod po natin. Sabi sa James chapter 1 verse 22, diba? Ito yung talk dun eh, practice what you teach or what you preach. Verse 22, but prove yourselves doers of the word and not just hearers who deceives themselves. So kapag ka naririnig po natin yung mga tinuturo sa atin at hindi naman po natin sinasagawa, sino daw po niloloko natin? Sarili. Sarili. Para may galit pa naman sa sarili. May emphasis, no? May emphasis. Kasi alam niya eh. Example, sa 1 Corinthians chapter 11 verse 1. Sabi niya, be imitators of me, just I am also of Christ. Sino nagsalita niyan? Apostle Paul. Okay, hindi naman sa nagyayabang siya. Sabi niya, gayahin niyo ako, kagaya ng ginagaya ko si Kristo. Ang hirap sa atin, dami nating idol. Idol ko si ganito. Idol ko si ganyan. Paano bang subukan natin? Let's do our best, idolin natin ng mabuti at gayahin natin ng mabuti si Jesus Christ. Alam niyo kung bakit kung ano ang essence nung bakit bumaba pa si Jesus Christ sa lupa? Bakit kaya? Bakit? Bakit bumaba si Jesus Christ? To what? To save. Okay, to save, to serve, to save the lost. Bukod doon, pinapakita niya sa atin na hindi imposible sa isang tao ang maging godly. Hindi imposible. Bakit? Hindi ba siya tao ng oras na yan? Kumakain siya. Napapagod siya, naglalakad. Inaantok, natutulog. Yung naalala niyo yung story, naandun sila sa naandun sila sa barko, tapos nag-storm ng napakalakas, tapos natataranta na yung mga disciple. Ano gagawin natin? Pagtingin nila, natutulog si Jesus Christ. O, inaantok. Ano pa? Nag-fasting si Jesus Christ ng 40 days and 40 nights sa desert, sa wilderness. Okay, wala siyang kinain. Pero huwag yung gagayahin nyo. Huwag kayong kakain ng 40 days, 40 nights, ha? Huwag yung gagayahin nyo. Ka-ulcer kayo. Kasi may gumaya noon, namatay. Ang ibig sabihin ko lang dito, nagugutom din siya. And also, kagaya ng normal na tao, nilalapitan siya ng temptation. Habang nasa wilderness siya, gutom na gutom siya. Ano sabi ng demonyo sa kanya? Patihulog siya. Ay, yung una. Gawin niya tinapay yung bato. Nakita mo ba yung mga pato na yan? Gawin mo tinapay. Gugutom ka, di ba? Gawin mong tinapay yan. Gawin mong tinapay yan para makakain ka na, mabusog ka pa. Kung anak ka lang. Ano sabi ni... talaga anak ka ng Diyos, di ba? Ano sabi ni Jesus Christ? Hindi lamang pagkain ang nakakapasok, kundi ang salita. Kundi ang salita ng Diyos, Matthew 4 chapter 4. Matthew chapter 4 verse 4. Ay, ikaw na rito. Very good, very good, no? Very good. Berean. Diba? Ano yung pangalawa? Sabi sa kanya, kung anak siya ng Diyos, talagang patihulog siya. Magpatihulog ka dyan sa Panginoon at kung hindi ang mga anghel ng Panginoon ay sasaluhin ka, ililigtas ka. Tinetet siya eh. Si Jesus Christ eh. Jesus Christ was then very vulnerable. Kasi gutom na gutom siya, mag-isa siya, pagod na pagod, ang init-init, nasa wilderness. Pag sinabing wilderness doon, desyerto eh. Diba? Doon tayo minsan inaatake ng mga kaaway natin, ng kaaway natin. Kung kailan tayo mahina, kunwari, yung partner mo, nahuli mo, nag-cheat. Diba? Hindi
ka naman, tsaka ka-aatakihin ng kaaway. Sige na, mag-cheat ka rin. Diba? Gumanti ka. Pakita mo kung sino ka. Pero pag ginawa mo yun, pareho na kayo. Sira kayo o hindi? Sirang-sira. Ganun ang kaaway. Sira ka na, sisirain ka pa. At pinakita ni Jesus Christ sa Matthew, sa Book of Matthew, na bilang tao, na meron kang mga kahinaan, kaya mo lampasan ng mga bagay na yun. Iisipin mo lamang lagi, no? Na mas importante ang Panginoon kaysa sa kahit na anong bagay na posibleng temporary na makapag-solve ng problema ko. Be imitators of me, as I am also of Christ. Si Jesus Christ nagalit, ha? Kailan siya nagalit? Sa temple. Anong sabi? Nakakatawang imagine pero ang ginawa niya, pinagtataob niya yung mesa, di ba? Tapos kumuha siya ng tali, pinaghahataw niya yung pinaghahataw niya yung mga tao doon. Nagalit siya. Kung kumuha siya ng lubid, inalis niya yung mga Ibig sabihin, those times, tao si Jesus. At tao rin tayo. Be imitators of me, just I am also of Christ. Amen? Amen. Kaya o kayang-kaya? Kaya. Kayang-kaya. Pero hindi ko sinasabing madali. Mahirap ito. Amen. A good minister avoids worthless distractions. Ang isang minister o isang manggagawa ng Diyos, iniiwasan po natin yung mga worthless na distractions. Ano ba yung mga walang kwenta-kwenta mga distraction na yan? Ang isa dyan, basahin po natin yung verse na yun. Kasi sa verse 7 po yun. But reject those myths fit only for the godless and gullible. And train yourself to be godly, for godliness. Anong ibig sabihin ng godless? Pag sinabing godless, walang kinikilalang Panginoon. Anong ibig sabihin ng gullible? Madaling mabola, uto-uto. Example. Reject profane and old wives' fable. Ano yung old wives' fable? Mga kasabihan, mga tradisyon. Alam mo, pag naglalakad ka, iho, tapos may tumawid na pusa sa ano, ay naku, huwag ka nang tumuloy. Mamalasin ka. Ano klaseng kautuan yun? Pag Biyernes, huwag kang maligo. Yung baho mo. Ano pa? Sige, magbigay tayo ng mga sample ng kasabihan na talaga halos sinusunod na ng mga tao. Huwag kang magwawalis sa gabi. Huwag magwawalis pag may patay. O, pag New Year, magpaputo ka. Magpaputo ka para umalis ang espiritu. Eh, ba't sa labas ka nagpapaputok? Eh, di magpaputo ka sa loob ng bahay. Kasi kung nagpaputo ka sa labas, magpapasok ka ng mga bad spirit, puputo ka sa loob ng bahay. Tingnan natin. Ano ba? Gawin mo. Ibig sabihin, lahat ng mga to, hindi yan pasok sa Biblia. Kaya hindi natin gusto yan. Hindi rin yan gusto ng Panginoon. Sinasabi ni Apostle Paul, bilang isang minister ng Panginoon, iwasan mo yan. Mga distraction, kunyari sa TikTok. Minsan, makikita mo doon yung mga conspiracy theories. Kalagay doon. Anong nangyari kay Jesus Christ between 12 years old and 30 years old? Parang pepresenta sila to. Wala namang biblical basis. At ipapaniwalaan mo ngayon, ganun pa rin buhay ni Jesus. Kasi kaya pala wala sa Bible yung from 12 years old siya hanggang 30 years old. Kasi wala naman sa Bible yun di ba? Huli siyang nakita, huling nabanggit sa kanya, pagkabata niya, is 12 years old na siya sa templo. Pagkatapos, blanco. Pagkatapos niya, lumabas na siya sa ministry at 30 years old. Tapos sabi ng TikTok, ito yung mga nangyari niya. Tapos nadagdagan pa, flat yung mundo. Kung ano-anong mga bagay. Mga distractions.
Bilang mga Kristiyano, pag hindi biblical, kapag wala sa Bible, mga ganong klaseng mga tao nagsasalita na nasa Bible daw yung mga bagay na yun, at napatunayan natin wala, o alam natin wala, ano gagawin natin? Hindi natin papaniwalaan. At iiwasan natin, mga kapatid. Reject profane and all wives' fables. Isa yan sa mga dapat mangyari. I-reject po natin ang mga... Colossians chapter 2 verse 8 o sa Tagalog, Colosas. O Colosas yung nilagay ko dyan. Mag-ingat kayo upang hindi kayo mabihag ni numan sa pamamagitan ng walang kabuluhang karunungan. At pandaraya na ayon sa mga tradisyon ng mga tao at mga alituntunin ng mundong ito at ang mga ito ay hindi ayon kay Kristo. Hindi ayon kay Kristo yan. Pero mabanggit ko lang, no? Sa amin, meron kami staff. Bigla na lang sumakit ang tagiliran. Kwento ko na to before eh. Pero sa mga hindi nakakatanda, ngayon, sumakit, sobrang sakit ang tagiliran niya. Binigyan namin siya ng leave. Pinag-leave namin siya at sabi namin, pumunta siya sa ospital. Kinabukasan, hinahanapan namin siya ng certificate, med-cert. Sabi namin, punta ka sa ospital. Ito yung financial assistance. Punta ka sa ospital, patingnan mo yan, masakit tagliran mo. Kinabukasan, walang maipresenta. Sabi namin, ano nangyari sa nagpunta? Nagpunta sa albularyo. Nagpatawas. Tapos, sabi, magaling na po ako. Pagtingin namin, maya-maya, umakit na naman sa taas, sa staff quarters, umakit na naman yung tagiliran niya. O yan, albularyo mo. Sabi daw, mayroon daw, natapakan daw siya, yung mga nasagi daw siyang espiritu doon sa likod, mga nuno. Nung naglilinis na kami, nakita namin doon sa quarters niya, ang daming sting, ang daming cobra. Sabi ko, bakit ito yung nuno? Inom ka ng inom ng sting, inom ka ng inom ng cobra, talagang sasabog ang kidneys mo. O take note nung pinagamot na namin siya, talagang pinilit namin, kulang na lang iposas namin, dalhin namin yung sa ospital. Ako yung sumama sa kanya noon eh. Ang findings niya, halos mag-crystallize na yung ng kidneys niya, kakainom ng mga cobra at saka ng sting. Araw-araw. Ginawa niya tubig. See? So dahil yun sa mga mga kaalamang hindi naman biblical. Sabi dito, walang kabuluhang karunungan at pandaraya na ayon sa mga tradisyon. O, di ba? Nagbagong taon. Nung nagbakasyon, ang kamay mo, ang daliri mo, 10. Pagkatapos niyan, ang daliri mo, 8 na lang. Tradisyon. Ng mga tao at ng mga alituntunin ng mundong ito at itong mga ito ay hindi ayon kay Kristo. Next slide po. Next is to what? Exercise yourself towards godliness. Exercise yourself towards godliness. Nababasa niyo po ba? Okay. Ay, ganyan nilagay ko. Bakit? Bigat ano? Nag-ugatan na yung kamay niya. Tama ba? Bakit? Ba't ganyan ang nilagay ko? Kasi, alam niyo, yung salitang exercise, nagmula po yan sa Greek word na gymnazo. Na ang ibig sabihin, rigorous training. Exercise yourselves toward godliness. Gymnazo. Rigorous training like an athlete. Ibig sabihin, kapag po tayo ay nag-spiritual exercise, hindi ito parang putyo-putyo lang. Magiging mabait ako ngayong araw na itong spiritual exercise. O mag-exercise lang ako tuwing Sunday. Mabait ako sa loob ng church. Paano naman yung Monday to Saturday? Di ba? Araw-araw nagte-training tayo, araw-araw nag-exercise tayo spiritually. At ang tinatawag po nating spiritual exercise, hindi lamang po yan tinatawag na
ano tawag dito? Pagpapakabait. Hindi ho yun. Example ng spiritual exercise. Wala ho yung mga verse na yan dito sa sa slides. Picturean nyo ho. Para mapag-aralan nyo ho sa bahay. Prayer, Bible study, obedience to God's word, fasting, and self-discipline. Sige, picture mo. Importante. Kaya ho hindi ho ako naglalagay ng mga verse na lahat para meron ho kayong baon pag uwi nyo. Mapapag-aralan nyo ang mga bagay na ito. Okay? Now, magandang tanghali po, Sister Alit. Welcome po. Samples of what? Spiritual exercise. Tingnan natin ulit, are we doing it on a daily basis? Sino confident na nagsasabi they are doing it on a daily basis? Except Bible study, kasi hindi naman araw-araw Bible study. Pero kung araw-araw ka nagbabasa, yes, kasama yon. Prayer? Araw-araw nagpe-pray? Amen. Araw-araw nagbabasa ng Bible? Amen. Sa likod, okay. Araw-araw sinusunod ang sinasabi ng Panginoon. Amen? Wala na nagtaas na kamay, amen na lang. Okay. Okay, isa sa buhay ha. So, hindi araw-araw nagpa-fasting pero nagse-self-discipline. Anong ibig sabihin? Kung may bawal, bawal. Hindi porket bawal at masarap, sige lang. Okay. Tapos, parang napabumisnis yata tayo. Hindi porket bawal at masarap, sige lang. Hindi yun, does not work that way. Self-discipline. Oh, ano nga nyo yung mga verse na yan kasi importante ho yan. Next week, magkakaroon ho ng tanungan tungkol dyan. Abangan ho ninyo. So the lesson here is what? To reject the distractions and focus on what is important, what is heavenly. Next po natin. If you want to be a good minister, one of the characteristics is that we focus on eternal rewards. Wow. Parang namili lang sa supermarket yan. May rewards. Sino dito ang may SM Advantage card? Yeah. Tayo, SM Advantage card, ano? Pag namimili ka, may reward ka. Tita Virgie. At what? Nagkaka-reward ka, okay, pero at the expense of your wallet. At your own expense. Ibig sabihin nito, hindi ka basta-basta bibigyan ng reward kung wala kang ginagawa. Kung babalik tayo kanina, yung spiritual exercise, may I mention this thing? Para maging spiritually strong po tayo, mga kapatid, it requires what? Exercise, pero ang pagpunta sa gym ay intentional. O kahit hindi ka nag-gym, kahit nasa bahay ka, intentional siya. Kunyari, sinong hiner sa likod? Sinong hiner ay isang full-fledged cyclista? Gumigising siya ng madaling araw, ma-example ko lang po, no? Gumigising siya ng madaling araw, babiking niya yun. Napakalayong lugar. Kung saan-saan na siya nakarating. Siyempre, hindi naman siya para pagising niya, nasa bisikleta na siya. Hindi. Intentional. Nilalabanan natin yun. Madaling araw pa lang, ano ba, tatayo na ba ako? Siyempre, pagod, nagluto yan buong maggabi. Diba? Wala naman dito pagising niya, payat na siya. Yung pagda-diet, spiritual diet nourishment is also intentional. Amen? Amen. Ibig sabihin, hindi ito pwedeng hindi natin sinasadya. Hindi ito pwedeng hindi natin sinasadya. Sinasadya natin yan. Gusto mo pumayat? Bahala na. Gusto mo magkalaman ng konti? Bahala na. Intentional.
Kaya kung gusto natin lumakas para sa Panginoon, intentional. Mag-aral, magdasal, sundin ang sinasabi ng Panginoon. At mga bagay na makabuluhan at makalangit. Amen? Amen! A good minister focuses on eternal rewards. Gaya na sinasabi natin, intentional dapat. Let's see. For physical exercise has some value. Oh, sabi niya po, Paul, importante. But godliness is valuable in every way. Amen! It holds promise for the present life, ngayon, and for the life to come sa mga susunod na buhay. At sa susunod pa pagkatapos ng buhay na to. Yun ang sinasabi niya. Next po. Ito yung mga earthly rewards. Ibig sabihin, ito yung mga matatamo ng isang tao habang siya ay buhay pa na dito sa mundo. Peace and joy, wisdom and guidance, strength in trials. Strength in trials. Sino sa inyong nakarinig na ng spiritual discernment? Discernment. Ano ibig sabihin ng discernment? Knowing right from wrong. Okay. Oo. Discernment. Hindi niyo pala, mga English majors. Narinig niyo na yung salitang discernment? English majors. Ayun daw, sabi ni Mark. Yes, di ba? Ang sinabi kasing spiritual discernment, alam mo, kung doctrinal yung sinasabi ng isang tao, or yung ginagawa niya, yung pinakikita niya. Ngayon, malalaman mo ba yung bigla na lang? Kunyari bigla ka naging Christian, alam ko na itong mga bagay na to. Hindi. Pinagkalooban ako bigla ng spiritual discernment. Nag-acceptance prayer ka, Lord, itatagap po kayo, ganyan. Matalino na ako. Hindi. Bakit tayo nagkakaroon ng spiritual discernment? Kasi nagkakaroon tayo ng benchmark. Ibig sabihin, nagkakaroon po tayo ng measurement at ng standard. At hindi ho yun mangyayari kapag hindi ho tayo nag-aral ng salita ng Diyos. Wala tayong basihan. Amen? Amen! Anong ibig sabihin ng salitang measurement? How do you define measurement? Di ba lagi natin sinasabi, oh, let's measure it. Sukatin natin. Ano ngayon ang definition ng salitang measurement? Or measuring? Measure. Sukat. Kaya nga, yun yung Tagalog. Ano ngayon ang definition niya? Measurement. Okay, ang definition ng measurement is, okay, listen. The definition of the measurement is the process of comparing it to a certain standard. Di ba pag nagme-measure ka, nagko-compare ka? Tingnan nga natin. Ito yung buhay. Tingnan nga natin kung pantay na, kino-compare mo. Ibig sabihin, mine-measure natin, kailangan araw-araw i-measure natin ang ating capability to discern things base sa kung ano na yung mga napag-aralan po natin. Wisdom and guidance, peace and joy. Paki-picturean po kasi again, no? Baon po natin yan pag-uwi. Strength in trials, earthly rewards po yan. Ibig sabihin, mga example po yan na pwede po nating matamo. No? Na rewards. Habang tayo ay nasa mundo pa, habang tayo nabubuhay pa, mararanasan po natin yan. Sige po, picture po muna. Pagka nakita kong tapos na, lilipat po tayo. Next slide. Meron din po tayong tinatawag na eternal rewards. Sabi ni Apostle Paul, nag-focus tayo sa mga bagay na ito. Ano yung eternal rewards? Heavenly treasure. Eternal fellowship with Christ. Ang sarap nun. Diba? Crown of righteousness. Again, I encourage everyone na kung ano po yung pinicturean nyo, pakipasa nyo po sa bahay. That is very important. Tatlo yan. Tatlo pa lang yan. Sa rami. So again, where is our priority now? Earthly treasures? Or heavenly treasures? Sigurado tayo? Amen! Okay. Hindi na tayo pwedeng masyadong magdahilan na kaya
hindi tayo makakapag-church kasi may work tayo. Amen. Okay? Umunti mo. Amen. Kasi pagka early reward, no? At may work tayo, early reward, may pera, no? Kasi nagtrabaho tayo eh. At our physical expense, napagod tayo. So pag uwi natin, may sweldo tayo. Pero pag nag-church tayo, eternal at our expense of time, of our devotion, of our fellowship, magkakaroon tayo ng eternal rewards. Again, intentional. May ginawa tayo. Hindi tayo basta naupo lang. Ang problema kasi sa mga karamihan, sa mga Christians, pag na-save na, they stop there. They stop there. Wala. Ay, save na ako eh. Nag-pray na ako. Nag-ano na ako. Nag-acceptance prayer na ako. Okay na, save na ako. Okay. Pero, hindi yun ganun lang. You have to be a minister of God. And this is what you have to do. What we have to do. Amen? Amen. Yan ang mga ginagawa natin. Next. For our conclusion. A good minister teaches sound teaches sound doctrine and warn everyone in the church against falsehood. Mga kapatid, ito ha. Iiwan ko lang din sa inyo sa conclusion. Babantayan natin ang bawat isa. Kung meron sa atin na sabihin natin na nagkakaroon o nadadala ng maling paniniwala, bantayan natin. Rebuke with love. Again, as I have mentioned, you cannot give what you don't have. Bago tayo, yung sinasabi ni Apostle Paul, to point out these things. Tapos yung sabi niya pa, by teaching this to brothers and sisters, no? Hindi po natin kakayaning magturo kapag po tayo ay hindi spiritually nourished. Sabi dito, if you are not spiritually nourished, then what will you teach? Tama? Kaya, habang kumakain tayo ngayon ng spiritual food, kaya po natin pinicturean yung mga verses na to. Pagdating nyo sa bahay, mag-dessert po kayo. Basahin nyo doon. Dessert. Merienda, alas 3. Kasi bukas, no? Reject distractions and train in godliness with full intent. Yung mga tradisyon, yung mga paniniwala, yung mga kasabihan, these are not biblical. At pinag-aralan po natin kanina. And prioritize heavenly and eternal things. Okay. And that ends our study for today. Let us pray. Heavenly Father, kami po ay nagpapasalamat because through the course of our study today, you have guided us. At Panginoon, ibinigay mo po sa amin, O Lord, ang aming mga kinakailangan sa pag-aaral po na ito. Lord, we ask your guidance that we will be protected, Panginoon, sa atake ng mga kaaway against the false doctrines, against the temptations. Lord, bilang bunga ng aming pag-aaral, O God, dalangin po namin ang mga bagay na ito ay tumanim sa bawat isa. So that we will be good ministers of Jesus Christ and good ministers in this church. Lord, nagpapasalamat po kami ngayong araw po na ito. Dahil binigyan mo rin po kami ng pagkakataon upang masilip at mapag-aralan, O God,
at makapagbalik tanaw kung ano man po, Panginoon, ang mga nagawa namin hindi dapat at mga hindi magka-qualify sa qualifications bilang mga ministers ng Panginoon Diyos. Lord, as we are to be dismissed today by your power, kami po, Panginoon, na iyong ingatan. And give us the traveling mercy that we need. Kagaya po, Panginoon, na ibinigay mo po sa amin kanina, papunta po dito sa simbahan mo. Now to Him who is able to keep you from stumbling and to present you blameless before the presence of His glory with great joy. To the only God, our Savior, through Jesus Christ our Lord, be glory, majesty, dominion, and authority before all time, and now, and forever. Amen. 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 Muli po nating palakpakan ang ating Panginoon. Napakaganda po ba ng ang mensahe ng ating Panginoon gamit ang ating kapatid? Amen. Though napakaisip pero talagang malalim ang kanyang mga salita at hindi rin talaga masasabing basta-basta. Dahil nga sa sinabi niya, kahit na alam na natin yung mga dapat gawin pero hindi pa rin natin nagagawa. Hindi natin pwedeng sabihin or ibigay kung ano yung wala tayo. Amen po ba? Amen. Ngayon na nalaman natin ang salita ng ating Panginoon, handa na po ba tayong i-share ang mga bagay na ito sa buong mundo? Amen po ba? Amen. Amen. Sabi nga sa 1 Chronicles chapter 16 verse 8, magpasalamat kay Yahweh, tumawag sa kanyang pangalan. Ang lahat ng gawa niya sa lahat ay ipaalam. Kaya po ba natin ipaalam sa lahat ang ginawa ng ating Panginoon? Amen. Amen. Siyempre, kayang-kaya natin yun dahil kasama natin siya. Amen po ba? Amen. Now we are going to our tithes and offering. And let me read a passage from Proverbs chapter 3, verse 9 to 10. Honor the Lord with your possessions and with the first fruits of all your increase. So your barns will be filled with plenty, and your vats will overflow with new wine. Sama-sama po tayong magbigay ng ating kaloob sa ating Panginoon. And for our online viewers, you can send your tithes and offerings sa ating GCash account number 0906-438-1911. And we also have our BPI account. The account number is 4211-002307. Pulong Santa Cruz Branch, City of Santa Rosa. Please make cash and check deposits payable to Laguna Bel Air Christian Fellowship Incorporated. At tayo po ay sama-samang manalangin kasama ang mga kaloob na to. Oh Lord God, we praise you, Panginoon, and we glorify your name. Maraming salamat, Panginoon, sa buong linggo, sa buong araw, Panginoon, na kami ay iyong pinagnubayan at ginabayan sa aming mga trabaho, sa aming mga buhay, sa aming mga pagkakakitahan, O Lord God. Maraming salamat po sa pagkaloob na to, Lord. Panginoon, wala na kaming ibang hihilingin pa, Panginoon. Lahat ng ito, Panginoon, ay nanggaling sa iyo. At lahat ng ito, Panginoon, ay ibinigay mo na. Lord God, tinataas namin ang mga blessings na ito, Lord God. Alam namin, Panginoon, na hindi mo ito kinakailangan. Ngunit, Panginoon, dahil ikaw ay amin niya, iniibig at ikaw ay amin ino-honor bilang aming Diyos, Panginoon. Naway tanggapin mo, Panginoon, ang mga kaloob na ito. Naway maging malinis at maging
faithful pa, Panginoon, ng mga tao, ang mga anak mo na nagbigay na to, Lord God. Muli, Panginoon, kami ay humihiling ng wisdom and knowledge para mapamunuan at magamit namin sa tamang Panginoon ang mga blessings sa Lord God. Ikaw lamang, Panginoon, na nakakaalam kung ano ang dapat gawin sa mga kaloob na Lord God. Tabong ang isa, magdalangin sa pangalan mo na namang Isus. At lahat ay magsabi na, Amen. Amen. Hello. Praise God. Tayo po'y manatiling tumayo at ating pong awitin ang ating victory sa ngayong umaga na to.